Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Kung bago ka lang sa channel ko, I make travel guides, travel requirements, online tutorials, OEC guide, and immigration tips para di ka ma-offload. So sa video na to, pag-uusapan natin yung update sa eGovPH app para sa mga OFW na gustong mag-renew ng driver's license. Pwede ka na kasing mag-renew ng driver's license mo kahit hindi ka na pumunta ng LTO. So, gagawin mo lang siya sa loob ng app. Pero, pilot test pa lang to under ng Taiwan. Hindi pa pwede sa ibang bansa. Kung maging normal na yung pag-update ng driver's license, at least nakita nyo na sa video ko kung paano ko ginawa. Anyway guys, simulan na natin. So, kung meron ka ng eGovPH app, pwede mo siyang buksan at mag-login. Kung wala ka pang eGovPH app, you can watch my tutorial. Kailangan mo mag-register ng account gamit ang email mo or mobile number. Tapos magsasubmit ka ng valid ID para ma-verify yung account mo. So let's say meron ka ng eGovPH app, punta ka lang sa OFW icon and then choose driver's license. Mapapansin nyo sa taas, ito yung personal details nyo. Iyaan yung information nyo sa eGovPH app. So automatic nang nandyan yan dahil nga nag-register na kayo. Tip lang guys, no, kunin nyo na yung driver's license nyo para hindi tayo mahirapan sagutan yung mga kailangan dito. So, sagutan nyo yung weight or kung gaano kayo kabigat by kg. Height, kung gaano kayo katangkad. Kulay ng mata or kulay ng eyeball nyo. Usually, brown or black yung eyeball natin. Blood type, kung alam niyo yung blood type nyo. Mother's maiden name. So, ito yung pangalan ng mother nyo bago siya ikasal or nung single pa siya. Ito yung middle name nyo ngayon or gitnang pangalan nyo. Person in case of emergency. Depende kung sino gusto nyo ilagay. Pwede yung parents nyo or yung asawa or anak. Iligay yung address nila and contact number. Press next and then step 2 na tayo. Current driver's information in case may nabago na din from the previous driver's license nyo. So, yung agency, pili lang kayo dito. Madami yan guys, makikita nyo sa card nyo yan. License number, I think alam nyo na yan. Ito yung nasa harap ng card. Expiry date, validity ng driver's license nyo. So, kaya nga ginagawa natin to, di ba? Dahil expired na yung driver's license nyo. Serial number, ito yung nasa likod ng driver's license card nyo. So, sa part na to, kailangan natin picturean yung driver's license nyo. Pag pinili nyo yung choose camera, depende rin sa cellphone nyo. Usually guys, yung mga phone ngayon, di ba, 2 o 3 yung camera. So, piliin nyo lang kung front na camera or yung back camera. Tapos, picturean nyo ng maayos yung driver's license. Pero what I recommend guys is, piliin nyo na lang yung upload para hindi na kayo mahirapan sa pag-choose ng lente kung hindi kayo sure. Next naman yung likod. Pareho lang din yung proseso. Kung pinili nyo yung lente ng camera nyo, press capture. Kung upload, tulad nung na-recommend ko kanina, ganun lang din. I-upload nyo nga yung picture ng likod ng driver's license. Press next. Iligay yung address nyo ngayon. Automatic nang meron siyang information. Pero kung walang address, sagutan nyo na lang guys. Press next. Gagamitin nyo yung screen at daliri nyo para gumawa ng signature. Kapag mali, pwede nyo pindutin yung clear. So, dapat pareho dun sa signature nyo sa driver's license nyo. So, kung okay na, press next nyo lang. Tapos, step 3 na tayo. So, ito yung pinakamadaling part. I-check nyo lang kung tama ba lahat ng mga nilagay nyong information. Ito yung personal information nyo, yung information ng driver's license nyo, and yung address na nilagay nyo. Kapag wala namang problema, press nyo lang yung submit. Kung meron kayong gustong baguhin, pwede nyo pindutin yung back. Tapos na yung part natin as a license card holder. Wala na kayong gagawin kasi kailangan nilang i-verify nga yung information nyo. So, ito yung natanggap kong email from LTO. Sinasabi nila i-verify pa yung account ko. Di ko rin naman ini-expect na magiging okay to dahil nga pilot test pa lang. Pero at least guys, alam nyo yung proseso kung paano gagawin. Just check your email or your eGovPH app for any updates. Anyway yun lang guys, sana maging smooth nga yung program na to kasi malaking tulong para sa mga OFW na gustong mag-renew ng lisensya. At least kung nagawa mo na sa app, pagbalik mo ng Philippines, I think papalitan na lang yung card. Yun lang guys, kung may tanong kayo, just message me or you can comment down below. Please support my channel. Share, subscribe. Kung nandito ka pa rin, maraming salamat and I will see you in my next video.